Hello, magandang hapon sa inyo lahat. Pabati lang ako kay Paulo Katimbang. Shout out sir. Pahabulan to ha. Tapos si isa pa, si Sir Mark Francis Sumalpong, no? Pag-greet naman daw siya sa girlfriend niyang si Hazel O. Balyares. May middle initial pa, no? Birthday niya this July 17, 2026. Salamat po. So, ano yung una re-react natin? Ito kay Angry Doc. Puta, bata pa lang, badingdong na. Sino ba mga tatay nito? Kayo mga tatay, pinapalaki yung badingdong mga anak ninyo. Kita niyo mukha, proud na proud pa, oh. Ano na proud sa kabadingan na ginagawa niyo, oh. Ang ina talaga. Naging tatay kayo, hindi pala kayo maayos sa mga anak niyo. Sa mga bata makapanood nito, dalawa lang ang ginawa ng Diyos, si Adam and Eve, hindi si Adam and Steve. Alright? Gusto niyo maging panggatong ni Satanas sa materaso. Panggatong Satanas. Pagayain nyo itong mga tarantadong to. Hindi pinalaki na maayos sa mga magulang nila. Obviously, proud na proud pa sa kabadingan na ginagawa nila, no? Kung tatay ka at may anak kang ganito, shame on you, motherfucker. Shame on you. Stupid bitch ass Pinoy nigga. Oh, stupid bitch ass. Oh, not really. Oh, stupid gay ass Pinoy nigga. Hindi sa akin, no? Yung yung pagkakaroon ng anak kasi na bading, hindi naman ako control yan eh. Minsan nga, 'di ba, general pa yung tatay. Or basta hindi naman ako control yan. Siguro kung paano mo na lang siguro tatanggapin 'yon. Siyempre, pag may ginawang mali, no? Ano ba yung mga mali na gawain? Alam nyo na 'yon kung ano 'yon. Pero hindi sa akin hindi naman tama sisihin yung mga tatay kung halimbawa ganyan yung maging anak. I'm so sure yung mga tatay, hindi naman sa pag-aano, no? Siyempre gugustuhin nila na talagang maging lalaki talaga yung anak nila. Most of the tatay, no? Ah, kaya lang beyond na ng control kasi yan eh. Ng kahit na sino eh. 'Di ba? Kung ganun yung magiging katauhan ng anak mo, dalawa lang ang pwede mong gawin. It's either tanggapin mo or itakwil mo. 'Di ba? Pero kung isisisi mo sa mga tatay na naging ganyan yung anak, I think walang kinalaman yun sa meron nga kahit nga ibitin patiwarik na ganun pa rin eh. Hindi naman maano yan eh. Hindi naman siya makokontrol eh. Ano yan? Ano? Ano ba dapat gawin ng tatay para hindi maging ganyan? 'Di ba? Wala eh. Yan talaga yung ano. As long as na may takot sa Diyos at sumusunod sa batas ng bansa natin, okay na yun. Hindi naman kasalanan yan. Some of them, no, baka nga hindi pa gusto ng iba na maging ganun sila eh. 'Di ba? Anong ibig ko sabihin? Siyempre, mas gusto nila tunay na babae sila. Ayaw naman nila na lalaki sila. Kaya nga pinipilit nilang maging babae sila yung iba. 'Di ba? Gusto ba nilang matrap sa katawan ng lalaki? 'Di ba? I think unfair na na isisi yun sa tatay. O next video na tayo. Ito yung school drill, no? Yung sa mga nangyaring, alam mo na, yung mga nangyaring hindi maganda na mga nakaraan na pinagdaanan natin dito sa Pilipinas, yung mga tungkol sa classroom, no? So nag-drill sila. Tingnan nga natin yung drill.
So, yun yung ano, active shooter nakalagay sa kanya. Eh. Napaka-unrealistic naman nun. Yung, syempre, shooter yan eh. Hindi yan babaril sa taas. Sa mga tao babaril yan. Diba? The drill showcase several scenarios of what the students should do in case school shooter enters the premises. Well, okay na rin to, no? At least kahit pa paano, may paghahanda kaysa sa wala. DepEd Secretary Sani Angara said the drill would soon be conducted nationwide. Ano yan? Ginawa nilang barricade yung mga ano, upuan. Okay to ah. Huwag nyo na i-blurred. Hindi naman, ano eh, paano namin makikita yung gagawin? Hindi na dapat i-blurred yan. Understandable naman na yan. Hindi naman siguro magagalit yung mga magulang yan. Pinaipon-ipon yung mga estudyante doon, ano? Paano kung halimbawa, ano, nag-ipon tapos hinagisa ng granada yan? Hindi, joke lang. Hindi, ba, i-consider natin lahat ng, tama ba yan na pag-ipon-iponin mo? Di isang kumpul yan. Nung una, no, halimbawa yung mga fire drill sa school. Nung una, kontra ako ng kontra dyan eh. Sabi ko gano'n. Pagdating ba sa tunay na emergency, ganyan bang gagawin? Ang explanation sa akin ng ano, nung teacher namin, hindi naman talaga magagawa ng perfect yan eh. Ang layunin nito, at least may idea kayo kung ano yung gagawin nyo or saan kayo pupunta. Just in case may emergency na mangyari. Naisip ko, oo nga naman, ano, na at least kahit pa paano, alam natin, ang unang gagawin, pupunta tayo dito, bababa ng hagdan, or sa fire exit, diba? Kesa nga naman sa magka-watak-watak at hindi alam kung saan patutunguhan. Yung pala yan. Kasi pagdating naman sa ano, syempre, hindi naman na ganyan kayo ka-organize eh, pag totoong senaryo na eh. Kaya lang, anong rationale, bakit ano, pinapapila pa sila ng ganyan? Hindi ba mas magiging easy target sila pagka ano, pinapila mo ng ganyan? Hindi, tinatanong ko lang ha, bakit ano? Mga pulis, nag-elevator pa yung mga pulis.
tingnan natin kung merong explanation sa news yan. Yang school drill. Kasunod na mga karahasan at banta sa mga paaralan. Nire-require na ng Department of Education o DepEd sa lahat ng campus ang mga active threat drills. Ito po yung mga pagsasanay na dapat gawin kung merong mamaril o umatake. Panoorin ninyo ang unang drill para alam nyo rin ang dapat gawin. Nakatutok si Darlene Kai. Ano nga ba ang dapat gawin kapag may shooter on na maril sa loob ng eskwelahan? Ito yung kanina. Itinuro yan sa mga estudyante ng Manila Science High School sa unang active threat drill na required ng gawin sa lahat ng paaralan ayon sa DepEd o Department of Education. Ang senaryo, kunwaring may active shooter o namamaril sa paaralan. Pag may ganyan, dapat mag-run, hide, at kung kailangan lang, fight. Kaya kanina matapos magtakbuhan ng mahigit 1,700 estudyante, tinuruan sila kung paano Galing, no? Galing. Dapat yung mga pinto din ng classroom, baguhin na nila yung design. No? Dapat yung katulad nung sa US. Alam ko pwedeng kunin yung design nun eh. Kasi sa US, di ba, laganap na yan? magtago. Una, siguruhing nasa loob ng isang silid na pwedeng i-lock, patayin ang ilaw kung kaya, iladlad ang mga kurtina kung meron, at barikadahan ang mga pinto ng upuan, lamesa at iba pang gamit. Tapos ay dumapa, humiga o umupo sa sahig. Huwag gumawa ng anumang ingay. I-silent agad lahat ng gadgets. Sa pagkakataong nabuksan ng shooter ang classroom, tumakbo palabas. At bilang last resort o pinakahuling option, labanan ng shooter pero dapat adult ang gagawa, pwede raw teacher o staff. Isa sa mga Hindi, yung nakaraan nga, ang lumaban, estudyante eh. Well, sorry mga teachers, kayo kailangan magbuhis ng buhay. Scenario na pre-practice, yung active shooter nakapasok sa eskwelahan at nakapunta na sa mga silid-aralan. Yung mga estudyante maghihintay sila ng signal kung pwede silang sabay-sabay nang bumaba dito sa school grounds kung saan naman nila hihintayin yung deklarasyon na ligtas na ang paaralan. Sa sabay-sabay na pag-evacuate ng mga estudyante at guro, dapat siguruhin daw nakataas ang kamay para ipakitang wala silang hawak na armas. Honestly, baka medyo pwede. nakakakaba po kasi parang totoo po yung experience. Kung sakali nga po mangyari sa Maynila is at least prepared na po kami. Maaaring gumawa ang mga paaralan ng drill na angkop sa kanilang sitwasyon at lugar. Napansin ng eksperto na may maganda yung takbo niya pero may konting detalye na parang nakalimutan. Like yung wag tumayo sa harapan ng pintuan. Dapat kasi yung pintuan na tatagos yung bala doon eh. So ang sabi niya dapat sa pader, doon tayo sa pader. Sisimulan na rin ng DepEd ang hiring ng 10,000 school counselor associates matapos aprubahan ng Civil Service Commission ang mga kwalifikasyon. Hihingi rin ng DepEd ng 8 bilyong pisong dagdag pondo sa darating Oh, sarap. Pondo na na naman. budget season para sa pagpapaigting ng seguridad sa mga public school. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Ay, nako. Wala kailangan talaga kasing gawin yan eh. Hindi naman dahil naaano na tayo, no, na nagpapatalo tayo sa takot. Pero sometimes kailangan paghandaan din yung mga ganyang bagay. Kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari yan eh. Sana ang gawin nila, magkaroon ng parang lesson sa bawat classroom or yung parang sa sa eroplano. 'Di ba, yung kung paano ng life best. Kada bago mag-start ang classroom, ipi-play 'yon sa TV. 'Di ba lahat ng mga classroom ngayon may TV na. Yung mga ganyan kami, mga yung classroom namin eh. Malamang yung mga nanonood sa akin din yung naabutan yun yung may TV sa classroom. Pero yung kapanahunan namin, may TV kami sa classroom. Dapat kada umpisa ng klase, kahit mga gumawa ang DepEd, gumawa ang DepEd ng video, kahit mga let's say 3-minute video na i-explain just in case may mangyaring ganyan. Yung paulit-ulit siya
para ano ng estudyante yung dapat gawin para makabisado na. Hindi lang sa ano, pati din sa mga sunog at pag may earthquake, di ba? Mas maganda yon yung paulit-ulit. Bago mag-start ng klase, play muna tayo, 3 minutes. Lahat kailangan manood. Paulit-ulit yon. Kahit sometimes hindi na makikinig yung estudyante, basta naririnig nila yung mga dapat gawin kada umaga. Para just in case may mangyari, alam nila. Tapos, dapat isama din sa exam yan eh. Yung mga gagawin na yan eh, para talaga hindi makalimutan eh. Anyway, so yan lang po muna yung pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.